Si Joyce Avu, presidente kaniadto sa RD Workers Union sa Papua New Guinea, ang miadto sa dakbayan sa Jansan aron ipabalo sa katawhan ug sa mga trabahante ang kanindot sa pagsulod sa unyon sa mga trabahante. Ilabi na kuno sa mga nagatrabaho sa fishing companies. The Papua New Guinea government and the labor law, it helps the welfare of the people for the freedom rights of whichever union they wanna join in and all this. Siya kuyog ang iyang mga kaubanan og presidente ang mibisita sa syudad. Atul kini sa forum nga gipatawag sa sentro ng mga nagkakaisa at progresibong manggagawa kon sentro, ana ang ilahang presensya. Kauban usab ang Regional Secretary sa International Union of Food kon IUF Asia Pacific nga si Dr. Hidayat Greenfield. Dinhi ilahang gideklarang reckless company ang Citramina ug ang Phil Fresh Corporation tungod sa pagpasagad sa katungod sa mga trabahante. Naturingan pa man kuno nga tuna capital ang Jansan. The recklessness of Citramina is twofold. The first is refusing to recognize international human rights. In this case, the right to organize and form a union, which is an international human right. It's a right recognized not only in international law of the ILO conventions, but in Philippines law. Gi-question sa sentro, ngano nga ang laing mga nasud mabuhat nga magpatindog og unyon. Apan dili kini mahimo sa nasud nga usa ka katungod sa mga trabahante. Nandito yung mga kasama natin ngayon no, sa PNG, sa ibang bansa, to prove na sila ay kagaya din natin, nasa fishing industry sila at may union sila. Bakit walang problema doon sa kanila? Why we are here, it's to tell Centromina and other companies that the virus that may take its course, it may affect Papua New Guinea too. Dugang pa sa presidente sa unyon nga gikan sa Citramina nga si Jo Marie Arevalo, duha ka tuig na ang ilahang pakigbisog apan wala gihapon kini resulta ug wala gihapon kuno mipabor kanila ang kumpanya. The latest update gikan sa Citramina sa negosasyon dito sa mga trabahante, same position pa din ang management na only 12 person ang ilang i-reinstate. Okay, thank you. Mihatag usab og update ang Secretary General sa sentro sa Department Order nga nakatakdang igawa sa Department of Labor and Employment Condole kung diin himuon kining basihan alang sa mga katungod sa mga trabahante sa mga fishing companies. Hatagan kuno og igong benepisyo ang mga trabahante. Apan ginababagan kuno kini mao nga nadelatar. But the thing is, after more than 1 year, rather than support this effort to reform the industry, what SAFI has been doing is really actively, and I would say militantly, undermining the effort of the Department of Labor. Hangyo na lamang sa IUF Asia nga unta masolusyonan sa Jansan ang problema niini sa fishing industry sa mas daling panahon. The intention is let's close the loopholes and let's establish one key thing: responsibility. Handom nila nga dili masusama sa Thailand ang Pilipinas nga guba na kuno ang fishing industry kung diin ginaimbisigahan pa sa international community ug ang mga kumpanya dinhi nag-atubang na og silot ingon man multa. Ug mang-adlaw nakatakdang ilunsad sa sentro ang Tuna Worker Solidarity kung diin gilaumang tambungan kini sa libuan ka mga mananagat ug trabahante. Abi Lorenzo, Brigada News.